gloves na to. May ganyan din ako eh. Ayan mga master, good day po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At nandito na naman tayo para sa isa na namang panibagong episode ngayong araw na ito mga master. So, kahapon nag-fishing tayo, no? At nag-field test tayo ng ating bagong setup na rod. So, ngayon naman, gabiyahe naman tayo sa Lalamove. At syempre, ang diskarte natin ngayon for kahit anong booking basta magandang fare. Whether long ride or short ride or mid ride, basta okay yung fare kukunin natin. Pero merong pero. Pero dapat hindi siya dadaan ng C5 at EDSA. Yun yung ruta natin. So dapat ang dadaanan is C6 lang. Ayun, ganun lang yung natin kasi iwas tayo sa NCAP. Mahirap na mga master, baka ma-NCAP tayo eh. Iwas-iwas lang tayo. So yan, nandito ako ngayon sa may Sipag Bilyar. Nagtatambay tayo dito kasi malilim. So kakalabas ko lang din at nagpagas lang ako tapos nagpahangin ng gulong. So yan, dito ako nagtatambay minsan. At yan, dito lang tayo mag-abang ng booking natin mga master. So bahala na kung anong mangyayari. As usual, ganun pa rin ang game plan natin. 4 na booking hanggang 5. So, yun lang. Basta maganda yung fare. Panalo tayo sa gasolina at sa biyahe. Yun ang titirahin natin ngayon. Ang oras pala ay alas 9 ng umaga. Let's go. Samahan nyo ako ngayon sa isa na namang panibagong Lalamove series mga master. Sana maging maganda yung biyahe natin ngayon. No? Sana walang mga pasaway. Siyempre, diskarte natin, wala tayong abono. Yan, bawal tayo sa mga abono na yan. Ayoko ng mga pabili-pabili na yan. Basta cash basis lang tayo at hindi tayo tatanggap ng GCash. So, basta cash lang. Yun lang. Wala nang iba mga master. Para hindi tayo na-scam, no? Walang scam. Hindi tumatalab sa atin mga master yung mga scam na yan kasi hindi naman tayo nagmamadali sa booking lagi. Lagi tayo nagbabasa. So, dun sa mga nai-scam, ewan ko na lang sa kanila kung bakit sila nai-scam. May scam lang naman kayo kapag hindi kayo careless kayo sa pagpili ng booking. Kaya tayo mga master, talagang take time to read tayo lagi, no? Hindi ako nagmamadali. Para sigurado, laging quality. Basa ng note, yan, binabasa ko lahat yan, yung Parañaque Antipolo. So ito, Parañaque Antipolo 207. Average lang to kasi last time 250 plus. Parañaque Antipolo kinuha natin. Mabagal siya. Agiri pa. So hindi pwede. Maganda yan sana, C6 lang ang daan kaso lang ang layo ng pickup 7 kilometers. So swerte na makakakuha niyan. Kung may kasabay, pero pag wala, talo pa rin yan. Las Piñas Parañaque. So, ganun lang ang diskarte natin. And, Las Piñas Pasig priority. Ay, nawala. Hindi natin nakuha mga master. Oh. Sayang, oh. 219 brown envelope. Wala na. Naunahan na tayo. Kwento-kwento pa kasi tayo eh. I-show my... Ito rin, oh. Las Piñas. Okay, so mga nakukuha na pala yung booking dito. So yan, update ko na lang kayo mamaya mga master sa lahat sa ating mga kung ano yung mangyayari ngayong araw na ito. Ayan, maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Sa lahat ng sumusunod sa ating mga content. Maraming salamat din sa nanonood ng fishing vlog natin mga master. Konti pa lang yung nanonood ng fishing vlog natin, di pa umaabot ng 1,000 eh. Nasa 100, 400 pa lang mga ganun. Pero masaya na ako doon, at least kahit pa paano may nanonood. Yan, thank you po sa inyong lahat. Ang hina ng signal doon sa tinambayan natin, hindi ako makahabol sa mga booking. May mga pupasok pero pag sa swipe ko na hindi natin makuha. Pa tayo ulit. Hindi ako makakuha ng dito, signal na maayos. Grabe si Globe, no? Napakaraming dead spot ng Globe talaga. Nagsisisi ako bakit kumuha pa ako ng plan dito.
Baka yung kumuha, baka ano. Ayun! Natsambahan natin mga master. Okay. So yan. May booking na tayo. Ano nangyari? Sa atin ba napunta? Opo. Sa atin nga napunta mga master. Meron tayong booking. Long ride to. Las Piñas Marikina 283. Pick up lang po ng documents. Oy. Alam ko to mga master. Puntahan na natin to. Pick up, lalamove. Documents daw. Pick up po, deliver. Pick up. Okay na. Picturean ko lang din. Ay, huwag to. Bawal yung may mga number. Alright. So, ayan mga master. Meron na tayong booking. Papuntang Marikina to. Sana wag umulan. Meron tayong long ride papuntang Marikina. Kailangan diskartehan natin to. Na yung booking natin is same way lang. So, it's either papuntang Pasig or papuntang Marikina din ang makukuha natin. Yan ang diskarte natin. Wala nang iba. Kasi nga, parang hindi tayo lugi sa biyahe. So, tingnan natin kung makakatsamba tayo, no? Tapos, sinaalala ko kasi may NCAP eh. So, dadaan tayo sa lugar kung saan merong NCAP. Sabi ko kanina, iiwas tayo sa mayroong NCAP eh. Kamali ako. Nakalimutan ko. Ayan ang magiging ano natin. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Ito, pwede to. Ay, bilisan mo. Ayan mga master, meron na tayong booking 170 papuntang Taguig. No choice, kailangan natin kunin to. Bagal lang internet ko, so double book na tayo. Pagdating sa Taguig, hanapan pa rin natin ang booking papuntang Marikina. Alright, so yan, dalawa na tayo mga master. Ito yung nagkakahalaga ng 453 lahat yung natin. Citadela Executive Village. Okay, so dyan lang sa tapat. Puntahan natin. Yan, buti naman. Nakuha natin, malapit lang. Let's go. Ayan, di tayo nag-antay ng matagal. So, magiging mabilis ang delivery natin ngayon. Promise. Bibilisan ko lang to. Ay, hindi pala tayo makakapag-mabilis. Dahil dadaanan natin yung NCAP na yan. Dito na tayo sa ating pick up. Hello, ayun. Yung pala. Uy, walang signal. Ano ba yan? Walang signal. Alright, so ayan mga master. Papunta na tayo sa ating drop-off. Dala natin ang dalawa nating documents lang yung parcel natin ngayon. At medyo challenge tong natin ruta dahil may NCAP. So titingnan natin kung dito sa C5 ay makakasurvive tayo sa sa NCAP dito. Pag sana tayong lumagpas sa guhit. Dito na tayo sa ating sa ating first drop off. Tawagan na natin. Dito tayo sa Upkralo Tower.
Ayan mga master. Tingin ko ito na yan. Yun, no? Tama ang hula ko, di ba? Sinadya ko talagang saktuhin yan. So, ayan mga master. Ngayon, ang gagawin natin mga master, ididiretso ko na yung isa papuntang Marikina. Kasi iba-vlog natin yung yung tawag nito, C5. So, doon na tayo sa Marikina kukuha ng booking pabalik. Pero tingnan natin kung meron pa rin tayo machichamba, no? At meron pa ba? Taguig Makati. Wala yata. Ayun, Mandaluyong Marikina. Tingnan natin itong Mandaluyong Marikina. Agoy, wala na pala akong top up. Okay, so diretso na muna natin mga master. Mamaya na tayo baka makapag-top up muna ako. So, let's go. Ano na? Diretso na tayo muna. Doon na tayo Wala na pala akong top up. So, ayan mga master. Since na malapit na tayo sa C5, naku po. Tadaan tayo ng C5 ngayon. At ay naalala ko tuloy yung sinabi nung ano ba yun, director ba yun ng MMDA? Na pagbabawalan na mga motor dumaan ng overpass at saka underpass. Eh pagpapunta ka na Marikina, meron kang dadaanan ng overpass at meron kang dadaanan ng underpass. Maliban doon mga master, wala ka ng ibang dadaanan. So anong gusto niya mangyari? Lilipad tayo. Grabe yun, no? At kung galing ka rin naman ng Cubao, papunta ka ng Marikina, ang dadaanan mo lang din overpass at saka underpass din. Pero bawal dumaan doon. Pagbabawalan. Tsaka natawa ako mga master na meron ako napanood na interview sa TV, no? Yung mga nagtatakip daw ng plaka ng mga rider, kakasuhan. 'Di ba? May batas daw para doon. So, tama naman, 'di ba? Syempre, kakasuhan eh. Eh tinanong ng reporter, what if yung mga four wheels kung nagtatakip ng plaka din, anong kaso? Wala raw batas para doon. Sa motor lang daw may batas. Grabe, no? Anong pagkakaiba nun? Parehong dumadaan ng kalsada yan. Parehong nagtakip ng plaka tapos walang batas para sa four wheels. Natawa ako dun eh. Talagang yung batas is discrimination para lang talaga sa motor. Ito na mga master. Galing tayo dito sa may dito sa may BGC, no? At pupunta tayo ng C5 papuntang Pasig. Wala tayong ibang dadaanan dito kundi itong overpass na to. Yan. Ngayon kung ipagbabawal nila yung yung pagdaan sa overpass, eh saan dadaan yung mga galing ng BGC? Iikot pa papunta roon. 'Di ba? Oh, ito overpass to eh. So papasok tayo ng C5. Eto na. Grabe yung traffic mga master. So dito po tayo sa C5 ngayon at active po ang NCAP dito. Tingnan natin kung maayos ba yung kalsada rito. So ang sabi, bawal umovertake. Ano gagawin natin dito? Bawal umovertake. Ay nasa motorcycle lane ka naman. So bungad agad sa atin mga master. Ito bungad agad Wala namang motorcycle lane dito. Tingnan mo, burado lahat ng burado pa rin yung mga road markings.
Wala nakalagay kung motorcycle lane yan o bus lane o ano ba. Basta dito lang tayo sa gilid. Kasi ang motorcycle lane is ano, dito yan sa right area. Saan tayo dadaan nito? Hindi ko alam kung saan tayo pupwesto eh. Yan ba yung sinasabi nila na magkakaroon ng exclusive motorcycle lane? Imposibleng mangyari yan mga master eh, dito sa C5. Ang liit na C5. Pag linagyan mo ng exclusive motorcycle lane, magko-congest lalo yung traffic niyan. Dahil sa dami ng dumadaan dito. Ngayon, kung padadaanin mo naman yung four wheel sa motorcycle lane, hindi na yung exclusive. Di ba? Shared ano na yun, lane with motorcycle and four wheels. Ayun, ang disadvantage nun, makikita mong ano anti talaga, anti motorcycle yung batas. Kasi si four wheels pwedeng pumasok sa motorcycle lane, pero si motor hindi pwedeng lumabas. 'Di ba? Nasaan ang logic nun? Hindi patas. Kung talagang gagawin mong exclusive yan, walang papasok na iba. Motor lang. Tsaka kayo magpatupad ng batas na mahigpit kung talagang yun ang gagawin nyo. Kaso nga, hindi nga applicable sa atin yan dahil ang liit ng kalsada natin. Yun na nga, hindi nila naisip yun eh. Ay, inisip lang kasi nila, malaki kita eh. Malaki talaga kita kasi nga ang mahal ng ano eh, multa eh. Diba? Hindi nga muna nila inaayos yung mga kalsada eh. Maglagay ka ng ano, gagawa ka ng batas. Kailangan visible yung mga marking sa kalsada. Tulad yan, kung may motorcycle lane, bawal ka lumabas. Meron ka makikitang motorcycle lane. Wala oh. Ako, hindi ko alam kung saan tayo dadaan dito eh. Alam kung ano natin ha. May nakita ako motor eh. O di sunod tayo sa motor. Kalsada to eh. Dito ang daan natin eh, hindi naman sa baba eh. Tapos anong sabi pa, bawal yung ganito, lane splitting. Imagine mo, pwede naman talaga makakadaan naman yung motor eh. Bakit mag-aantay ka sa likod ng sasakyan? Basta safe kang dadaan, wala naman yatang problema doon. Hindi mo naman babanggain yung mga nasa gilid mo. Kasi ang ginawa dun sa batas mga master, tawag nito, parang gusto nilang pinipigilan nila na gawin yung natural na purpose ng sasakyan, di ba? Yung natural na purpose ng motor, which is ang motor kayang sumingit sa mga masisikip na daanan, di ba? Kaya nga siya ginawa para mas mabilis ang transpo. Pero ano yung logic nun kung ang motor papipilahin mo sa mga truck, sa mga sasakyan, di mag four wheels na lang lahat, di ba? Kasi ganun din naman eh, matatraffic lang din naman eh. And meron nga ako nakitang sobrang traffic na ng mga motor eh, di ba, sa Commonwealth. Tulad nito dito, ito kaya ako nag-lane splitting kasi wala namang wala nang motorcycle lane na nakalagay. Pero active ang dito sa C5. Saan tayo dadaan nito?
Wala talaga. Ayan, nagkaroon ng motorcycle lane, burado pa. So, dito tayo sa kanan. Motorcycle lane pero merong, 'di ba? Close ban, ano ba tawag diyan? FB ban pa tawag diyan. So, ang sabi, pwedeng dumaan dito sa bike lane. Shared to eh. O, dadaan tayo ah. Wala man tayong ibang dadaanan eh. Hindi naman ginagamit ang bike lane. Eto, oh, master oh. Wala, hindi ko na babaybayin tong C5 mga master. So dito tayo dadaan sa may Rosario papuntang Marikina. Rosario Pasig. O diba, wala namang bike lane dito. Saan tayo pupwesto dito? Hindi natin alam kung napitikan na tayo dito, no? Ang dami talagang sisingit. Ito, kagaya nito dito. May overpass at may underpass dito. Walang ibang dadaanan dito. It's either mag-overpass ka or mag-underpass ka kung uwi ka ng Pasig. Tapos yun nga, sinabi kong bawal sinabi nila, di ba? Babawalan na raw ang motor dumaan sa overpass at underpass. Ang lupit nung nag-isip. Dito tayo sa baba. Master, yung kulay pula oh. MMDA, no contact apprehension in effect. Tayo dyan. So ayan mga master, nandito na tayo sa Marikina. 3 kilometers away na lang tayo sa ating drop off. Ayan, nakabalik na naman tayo ng Marikina. Nakakaano rin itong mga lugar na pinupuntahan natin, nakakamiss din. Ayan mga master, nandito na tayo sa Marikina. At nandito na tayo sa ating drop off. Ayan, konti na lang. Siguro dito yan. Ayan nakalagay. Sundan lang natin yung drop pin. Ayan, dito lang yan. Ayun lang dito mga master. On the left. Anong number? Fatima. 18 24 22. Sure na ako. Dito na ang 18. Ayan oh. Ano ba to? Uy, ba't ganun? Nagbago. 22 18. Ayan, ito 18. Tawagan natin. $283. Gagawin 300 dyan. Tingnan natin kung gagawin 300 mga master. Ay! Nagre-ring pa. Patayin ko na. 283 lang po. Okay. Salamat po. Ayan, sabi na eh. Bilis, di ba? Bilis niya lumabas. Ayan oh, kit 300. Panalo mga master biyahe natin. So yun, quality. May tip pa tayo.
bihirang magtipang long ride, ha. Shout out kay ma'am, mabait. Okay, so you check your internet connection again. Ayan. So, as usual, mga master, ganun pa rin. Wala pa rin tayong internet connection. Master, meron tayong booking, no? Ewan ko, natsambahan ko lang to. Lumabas na to kanina eh. Pero may kumuha. Tapos nagagawan. Tapos lumabas ulit. So, saan ba to? Papuntang, papuntang 2.6 kilometers away lang, oh. So, let's go. Puntahan na natin to. Sana wag i-cancel, no? Kasi mukhang kinancel kanina eh. Ang hina ng... Ano kayang ipapadala nito? So let's go mga master, 2.6 kilometers. Ayan. Puntahan na natin. Sa Parañaque ito mga master. Okay, let's go, let's go. Puntahan na natin. Baka may kumuha tapos inayawan. Yun ang iniisip ko eh. Kasi kanina lumabas na tong booking na to eh. Ayan, so tingnan natin mga master kung tutuloy itong booking na to. Kanina pa ako nakatambay dun sa sa may gilid ng kalsada. Ang dami ng mga booking na lumabas, kaso lang mahina kasi yung signal natin, hindi natin makuha. Ito lang yung natsambahan natin. Papuntang Parañaque ito, 196 pesos. Pwede na rin kahit papaano. Hanapan na lang natin ang kasabay. Dito sa Marikina, ang hirap kumuha ng booking dito kasi agawan dito. Ang daming mga riders dito. So pag nandito ako, tsamba na lang talaga na makakakuha ako. Kadalasan pag nasa Marikina ako, bumababa pa ako ng Pasig eh, para lang makakuha ng booking. Sige po. Ay sir. Kala ko Apo. Aril Hilario. Okay. Sige po, sige po. Ay, walang signal. Mahina signal dito ah. O, cellphone ko lang mahina. Sasabayan ko lang ng isa. Kasi pauwi na rin ako eh. Palas Piñas ako eh. Oo. Pero kung makakakuha agad, sir, diretso na to doon. Sige, boss. At least alam nila na sasabayan natin. Alright. Saan tayo? Okay. So yun mga master, meron na tayong double booking. Parehong papuntang Parañaque. Parehong tawag nito. Priority. Kaya mataas. So let's go, let's go. Puntahan na natin, 1.6 kilometers away lang sa ating Alright, so yan mga master, nandito na tayo sa ating pick up. Parang familiar sa akin to. Parang na-pick upan ko na to dati ah. Ay hindi, 23 25. Ano number yon? 25. Lala Move, Rose Ann Ramirez. Ayan.
Sige. Thank you. Teka. Magkano ba yun? 228. Okay na. Thank you. Okay, mga master. Quality. 230. Natin kailangan magmapa. No? Wala nang mapa-mapa to. Kabisado ko to eh. Let's go. Tirahin na natin to. Ngayon, ang mangyayari nito mga master, wala talaga tayong ibang dadaanan kundi C5. So, magtitiis na naman tayo dito sa NCAP na to. NCAP. Pero, dadaan tayo ng Pasig. So, ayan mga master, dito na tayo sa ano. Papunta na tayong C5. Talagang dadaan talaga tayo ng ano, overpass eh, no? Kahit ano mangyari, kasi nga, ito naman yung tamang daanan. Pero sa NCAP, dun sabi, bawal tayong dumaan dito. Bawal sa ano. Grabe sila. Master, labo-labo pa rin talagang mga sasakyan. Wala ditong ano, wala namang motorcycle lane dito sa C5, no? Kanina pa ako naghahanap. Pero yung mga dating burado na, eto, ewan ko lang, hindi ko alam kung ano yung blue lane na yan na nandito. Kabilaan may blue lane eh, pero burado na. So, sumusunod na lang ako kung saan merong motor. Para pag nahuli ako, syempre kasama rin sila. Alright. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa ating drop-off. At napabilis yung ano natin, yung deliver natin, no? Hindi na tayo nagantay. Nakapag-deliver na ako dito sa Porting. So, parang naging ano, priority ang lahat ng ating biyahe ngayong araw na ito. Anong number to? 26. Ito na yun. Tawagan na natin mga master. Tama ba ako? Lesotho. Okay, tama. Ay, ito pala. Okay. Teka lang, sir. Alright. Ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop-off. Saglit lang. Ito na yan eh. 22. Siyempre, ito yan mga master. Lalamove po. Ay. Boss? Dito po ba si sir? Okay na po. Picture ko lang. Quality. Ayun. Panalo mga master. So, magpapahinga muna ako bago ako umuwi. Napagod ako dun ah. Ang init kasi. So, ayan mga master. Hindi na ako kukuha ng booking. Uwi na ako. Ayoko na. Napagod na ako. Ang init eh. So, ano na ba ang gagawin natin? Wala na. Uwi na tayo. So, assessment ngayon sa ating biyahe mga master. Sobrang
quality long ride yung nangyari ngayong araw na ito, no? Nakapag long ride na naman tayo ng magandang fare. Yun. Panalo yung naging biyahe natin, papuntang Marikina at pabalik dito sa Parañaque. So, hindi lugi yung yung mga fare na nakuha natin. Mataas ang fare. At syempre, kumita naman tayo, no? Kahit papaano. Ayan, dahil dyan mga master, tayo po ay uuwi na. So, wala na yung yung crave ko sa long ride. Nakapag long ride na tayo ng dalawang araw na sunod Okay lang yung long ride na ganun ang mga fare. Huwag lang naman yung long ride na lugi. Kaya ako nag long ride ngayon dahil maganda yung fare natin, no? Maganda yung lumabas na amount ng fare. Kaya sinamantala ko na. Kasi kung mababa yun, wala, hindi ko siya papatusin alam naman natin na tayo kumbaga lagi tayo nagbibilang mga master. So 280 plus is enough, no? Bihira yung ganun na fare papuntang Marikina galing ng Las Piñas. Kasi diba dati reklamo natin dito sa vlog natin, regular booking papuntang Marikina 170, diba? 170, sobra na 190, 200, yun lang ganun lang yung amount Las Piñas to Marikina. So kanina merong Marikina na 280 plus, edi tinira na natin syempre. Ano pa bang gagawin natin doon? At na-partneran naman natin ng isa pang booking na galante rin, no? Ginawang 200 din yung fare. So ayun mga master, panalo yung biyahe natin. 200, 170 pala, 179 something. So panalo yung naging biyahe natin. Tapos ang maganda pa nito, ginawang 300 yung fare, diba? Pagdating doon sa drop off. So mas lalong panalo yun. Ay, nakakatuwa yung ganung biyahe mga master. Bihira mangyari yun, hindi lagi nangyayari. Pag merong pagkakataon na ganun talagang nakakatuwa. So yan lang mga master, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. Maraming salamat po. And isa lang masasabi ko, quality ang naging biyahe natin. Dalawang araw na tayong nag long ride, parehong quality ang biyahe. So kung ganun lang yung biyahe natin, edi maglo long ride muna ako. Pero yun nga, kakaiwas natin dun sa NCAP. Napunta tayo sa NCAP. Alright, so yun lang mga master. Maraming salamat po. Yan, tayo po ay magpapaalam na muna pansamantala. Ito kayo, uwi na. Hindi na ako kukuha ng booking. Nandito tayo sa Parañaque. So, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na sa susunod na update mga master. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po. Lagi tayo mag-iingat sa mga biyahe natin. Bye bye.